Good morning mga tol, welcome back sa YouTube channel natin. Sa video na to tayo ay mag DIY ng CVT clean ng ating Bergman. So first time natin gagawin to, kaya sabay-sabay tayo matuto. Ang Bergman natin ngayon ay nasa 8,000 kilometers na ang odometer niya. First time pa lang niya masi-CVT clean at i-DIY natin. Ayan, naka-ready na yung gamit natin dito. Ayan, meron tayong mga CVT cleaner, mobile grease, tapos yung mga tools, special tools na gagamitin natin. Simulan na natin at nagtatanghali na. Ayaw abutin ng sobrang init. Let's go! Siyempre, hindi mawawala yung mga katulong natin. Ayan o. Primo! Tulungan mo ako. Tulungan mo ako maglinis. Ha? Like ka muna sa vlog natin. Lado. Tutulungan mo din ako? Ano ba yun? Nakikasali itong isa. Oh. Tulungan mo si daddy maglinis, mag-CVT clean. Tutulungan tayo ng dalawa. Okay mga tulunang gawin natin ay galasin natin tong part na to. Dahil medyo nakaharang siya dun sa mga tornilyo na mga nasa loob. Kaya tanggalin muna natin tong part na to. Suko sa'yo Ayan, gamit tayo ng prior tool. We've been optimizing some brand new features to create a more sophisticated voice agency. First up, we've developed a state-of-the-art turntable to help you with that. Ayan, mga tol, para matanggal nyo to, ito ang mga tornilyo niyang tatanggalin dito sa dulo, screw, sa ilalim may screw din, tapos sa loob may pinlock lang siya. Ito yung pinush natin kanina. Tapos para makalas nyo siya, gamit lang kayo ng gantong prior tool para masungkit lang siya, may push nyo lang tapos lalabas na yun. So ayan mga tol, kitang kita nyo, expose na yung mga tornilyo na pwede natin masungkit. Ayan, gamit tayo ng 8mm para mabuksan natin yung mga tornilyo ng crankcase. Ayan, natanggal na natin yung unang tornilyo. Medyo maiksi lang siya. Okay, next naman, may tatlong tornilyo dito sa ilalim. May tatlong tornilyo dito. Ayan, isa, dalawa, at tatlo. So, dito may mga ganito. May mga hook. Huwag natin kalimutan, dito siya nakalagay. Siya ay hook para sa brake cable ng preno natin sa likod. Ayan, so kailangan din natin i-unscrew pala to. Itong, ano ba to? Hindi ko alam kung ano to eh. Hindi na natin kailangan tanggalin yung screw. Kailangan natin na iluwagan para matanggal siya. So meron pa pala ditong isang screw, ayan oh. Meron pa pala sa loob. At syempre mayroon pa dito sa gitna. Ito. Ayan, nasa may kicker. Tanggalin muna natin yung kicker. Ayan. Para matanggal natin yung sa kicker, kailangan natin ng 12 na socket. Easy lang, slide lang. Ayan, so kalasin na ulit natin to. Ayan, ito may pinakamahabang tornilyo nasa gitna oh. Kita nyo kung gaano kahaba oh.
Yan, natanggal natin. Yeah. Tapos meron ditong dalawang lock yung sa taas na kailangan yung unclip lang. Ayan, kung makikita nyo sa loob. Teka. Ayan. Ito. Itong part na to. Teka. Yun. Tanggal natin isa. Meron pang isa yan dito. Yeah. Hindi ko lang kung kita nyo, pero kapain nyo na lang. Yun. Tanggal na. Yan, subukan natin tanggalin na. Yan, tanggalin na natin. Meron pala siyang ano to, parang metal na screen na medyo makapal. So mamaya na natin siya kalikutin kung paano siya tanggalin. Kasi meron siyang mga ganun na parang naka-fix. So mamaya tingnan natin kung paano tatanggalin. Kaya kung mapapansin nyo, okay naman siya, hindi naman siya ganun kadumi. Ayan, medyo malinis naman siya. Okay pa siya. May mga konting langis lang dito sa gilid. Dito langis ayun may mga langis lang. Grabe ang dumi. Grabe mga tol, ang dumi. Ito, cover pa lang Grabe mga tol, tingnan nyo kung gaano siya kadumi 8,000 kilometers, ganyan na pala siya. Grabe. Ayan, 8,100 na mga natakbo natin at grabe. Ang dumi talaga. Itim na dami ng carbon deposits. Pati itong bell natin may mga ganan grabe. Lalo na itong cover natin So kung mapapansin yung mga tol, may suotan na ng white tool dito. Mapapansin nyo pinagkaiba niya sa street, wala na siyang yung nakalagay dito. Nalimutan ko yung tawag I-research ko yung tawag dun. Kasi meron dito nakalagay So yan, kalasin na natin to. Ito muna tanggalin natin itong drive face natin. Ay, lagyan natin yung white tool. Yan na. Fix na siya dyan. Gamit tayo ng 17mm na socket. Ayan, tanggalan natin mga tol so make sure na kailangan natin siyang tandaan. So kailangan natin siyang tandaan kung paano siya nakakabit para ganun din natin siya ibabalik. So kung mapapansin nyo, itong rounded part, siya yung nasa ibabaw, tapos itong flat siya yung nakapasok sa loob, siya yung nasa loob. Rounded part sa labas, flat surface sa loob. Tanggalin mo na natin itong white tool. Okay, ito muna. Ayan, makikita nyo ang dumi din niya. Ay, may washer pala siya sa loob. Teka, mapapansin mo naman yung rounded part na konting-konti lang yung pagka-roundness niya, pero yung flat mapapansin mo talaga, halatang flat na flat siya. Pag-assemble na natin ganoon din. Ayan. So ito, isa lang naman ang lalagay ko, ganyan lang siya Ayan. Dami yung kamay ko, dami ng carbon deposits. Okay, ayos pa wala pa siyang kanto or kung ano mang damage. Malinis pa siya, linis lang talaga. So kalasin muna natin tong bell natin, over.
yung curve part nasa ibabaw, tapos yung flat nasa loob. Mapapansin nyo naman yung din yung pinagkaiba dahil meron siyang yung nasa loob merong mga damage. Hindi ko alam kung damage pa yun or ano. Same din siya sa kanina sa may pulley natin. May damage din yung flat part kung nasan yung loob. Yung rounded part wala naman eh. Or parang feeling ko pala tandaan talaga yan. Kasi, triangle, square, tapos parang letter L, tapos circle. Tama, ganun nga. Triangle, square, tapos parang letter L, tapos yung nasa ilalim parang circle. Ako kung sinadya talaga nila yun. Ayan. So, may washer din pala to. Ayan. So yung ganun din yung flat, yung super flat, yung flat nasa loob. Tapos yung medyo rounded, siya ang nasa labas. Uy, grabe oh. Dumi na rin. Dami ng carbon deposit oh. Dumi sa labas. Ayan, ang dumi din sa loob oh. Ayan. Ayan mga tol, ang ating clutch assembly. Bubuksan din natin to para malinis kasi ang itim na ng mga grasa sa loob oh. Mapapansin nyo siya halos konti na lang yung grasa sa loob. Pero yung clutch natin okay pa, makapal pa oh. Makapal pa naman siya, goods pa naman siya. Pero madumi lang talaga. Yung belt natin, ayan, sobrang dumi. Wala pa nagkakarak sa loob. Madumi lang talaga. Makakalasan natin to. Ay! Ayan, spacer natin. Ayan, backplate natin. Okay pa, wala pang kalawang. Slider piece. Ayan, may fit pa naman. May fit pa naman siya, fit pa naman. At wala pa namang damage. Ayan, triangle nasa labas. Or rounded nasa loob. Ayan, so ito ating mga bola natin. Check natin ang isa. Okay pa oh. Wala pang kanto. Kulang lang to sa linis. Linisin lang natin mamaya. So ang orientation niya, nasa right side yung ganitong cover, tapos yung exposed naman nasa left side. So ganun siya. Ayan, check natin ito. Okay pa din naman oh. Parang stuck pa, kulang lang talaga sa linis. Pero parang stuck pa rin talaga siya. Walang bingkong, walang kahit anong ang tawag mo dun, uka. Malinis pa, smooth pa. Ito, inspect natin. Ito okay pa din, wala din kahit anong uka. Walang bumps, kumbaga. Itong clutch assembly naman ng natin, ang ating disassemble. So para dyan kailangan natin gumamit ng 39mm. Ayan mga tol, so natanggalan natin siya. At itong flat, at meron din siyang rounded part o yung curved na part. So itong flat na part, siya naman yung nasa ibabaw. Siya dapat yung nasa ibabaw. Yan. Ayan, dapat check natin yung ating clutch assembly. Ayan. So sikutin natin itong at para matanggal natin, tapos mabuksan natin.
Na-check din natin yung clutch spring. Ito pala yung center spring natin. Ayan. Parang pintura pa na ewan. Ayan, medyo kinakalawang na siya, ano? Ayan, medyo kinakalawang na. Pero nilinisin lang natin yan mamaya. Okay. Ayan, tanggalin natin to. Ayan, ang itim ng grasa. Grabe. Ayan, tanggalin natin yung pin nito. May pin din to. Ayan. Tatlong pin to. Ayan. Makikita nyo, napakaitim na ng grasa niya. Oh. Grabe. So hindi na natin to bubuksan. Hindi na natin siya i-open, ano, yung mga bearing sa loob. Lilinisin lang natin. Halos wala na siyang grasa sa loob. Ayan, dumi yung grasa sa loob. Next naman, disassemble natin itong ating clutch shoe. Ayan. So tanggalin muna natin yung mga lock dito. Ayan, medyo matigas siya. So, sipatin natin. Yun, tanggalin natin. Oh. So, yung may marka nasa ibabaw, yung flat tong nasa ibabaw. Tapos itong parang rounded part or curved part ay nasa ilalim. Ayan, ganyan siya. So may mark yung nasa ibabaw. Okay. So yung clutch spring, yung mahabang part ay nandito sa kaliwa, nasa kanan yung maiksing part. Okay. Tahimik lang. Ayan. Spring, tatlong spring. Okay pa naman yung play nito. Malaro pa. Ayan. Then, itong goma. Yung may sulat, merong may sulat oh. Siya yung nasa ibabaw. Okay. Ayan mga tol, so magbe-break muna tayo, kakain muna tayong tanghalian, tapos saka natin dinisin. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.